Ang silid 113. Hindi ako madaling matakot. Bilang guro, sanay ako sa maingay at magulong silid-aralan. Pero may isang classroom sa eskwelahan namin na kahit walang estudyante, hindi kailanman naging tahimik. Silid 113. Una ko itong napansin isang hapon matapos ang klase. Ako na lang ang natira sa buong gusali, nag-check ng mga papel habang unti-unting lumulubog ang araw. Tahimik na ang buong paaralan, ngunit may narinig akong tunog, parang may nahulog na bagay. Akala ko pusa lang o daga. Hanggang sa marinig ko ulit. Lumabas ako para tingnan kung saan nanggaling ang tunog at ito ay mula sa loob ng room 113. Ngunit pagpasok ko, walang tao. Habang naglalakad ako papunta sa mesa, narinig ko ang mahinang bulong. Present po. Napahinto ako. Dali-dali akong bumalik sa aking silid at agad nagligpit ng mga gamit dahil sa takot. Hanggang sa palakas ng palakas ang tunog at agad-agad akong umalis. Kinabukasan, tinanong ko ang isa sa mga utility staff ng paaralan kung may napansin din sila sa room 113. At mayroon nga. Sinabi niya na tuwing naglilinis siya doon, may isang upuan na palaging hindi nakaayos, kahit katatapos lang niya itong ayusin. Dagdag pa niya, kakaiba ang aura ng silid kapag ikaw ay nasa loob, parang mabigat at malungkot ang hangin. Nagtanong-tanong ako sa iba pang mga guro kung ano ang kanilang napansin. Lahat sila ay nakasaksi rin ng mga kakaibang pangyayari sa room 113. Sa kagustuhan kong malaman ang dahilan, nakipag-usap ako sa ilang retired teachers na na-assign dati sa room 113. Isang umaga, habang nag-a-attendance check si Ma'am, bigla na lang bumagsak sa sahig ang isang estudyante pagkatawag sa kanyang pangalan. Ang huling boses ng bata bago mawalan ng malay ay, Present po. alam namin noon, mayroon ng malubhang sakit ang bata. At sa araw na yon, siya ay binawian ng buhay. Simula noon, palaging nagpaparamdam ang estudyante sa silid na yon. At kahit maraming taon na ang lumipas, room 113 ay nananatiling tahimik ngunit puno ng presensya.